Ganoon rin sina Mingdong at Qin Xiao. Habang unti-unting pinipikit ni Xian Tan ang kanyang mata, ay sa isip-isip niya na ganoon raw pala ang pakiramdam ng nalalapit na kamatayan. Sa paghiga niya mula sa kalupaan, tuluyan nang nawala ng buhay ang ating bida. Subalit, makalipas ang ilang sandali, lumabas ang purple-green spirit galing sa loob ng kanyang katawan at lumikha ng isang orb of life upang ibalik ang buhay ni Xian Tan. Dahan-daang inilagay ito sa ulo ng ating bida at unti-unting damaloy sa buo niyang katawan hanggang sa tuluyan na itong maabsorb, dahilan upang gumaling ang mga pinsalang natamo ni Xian Tan at muling maibalik ang kanyang buhay. Lumipas ang ilang sandali ay may isang elder ang dumating sa kinaroroonan ni Xian Tan. Takang-taka ito sapagkat kanyang naramdaman ang isang malakas na aura ng Saint Battle Technique, subalit, ang kanyang nadatnan ay isang mahinang cultivator na walang malay. Agad namang sinuri ng elder ang katawan ng ating bida at kanyang nakita ang mga pinsalang natamo ni Xian Tan mula sa dibdib at iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit tila paunti-unti itong gumagaling, dahilan upang makaligtas si Xian Tan. Makalipas ang buong gabi, lumipat ang eksena sa isang silid kung saan naroon si Xian Tan at nagpapahinga habang may nagbabantay na isang batang individual. Winika naman ng batang individual habang inaantok pa na halos 3 araw na raw nagpapahinga si Xian Tan, kaya't kanyang naitanong kung buhay pa raw ba ito. Maya-maya lang, napansin ng batang individual na gumalaw ang mga kamay ni Xian Tan, kaya't dali-dali itong tumakbo upang tawagin ang kanyang ama na naroon sa labas ng silid. Sa pagmulat ng mga mata ni Xian Tan, kanyang napansin ang kakaibang lugar kaya't kanyang naitanong sa kanyang sarili kung saan siya naroon. Agad naman siyang bumangon mula sa kanyang hinihigan, subalit sa kanyang pagbangon ay naramdaman niya ang mga pinsalang natamo mula sa pakikipaglaban at kanyang napansin ang mga sugat na nawala na kanyang ipinagtaka. Hindi rin nagtagal at dumating na rin ang elder na kumuha kay Xian Tan mula sa kagubatan matapos siyang mawalan ng malay. Pinati siya nito dahil sa wakas ay nagising na rin siya, kung kaya't naitanong ni Xian Tan kung ito raw ba ang nagligtas sa kanya mula sa kagubatan. Sinagot naman ito ng elder na hindi niya raw masasabi na iniligtas niya ito, sapagkat ng kanya itong natagpuan ay wala na ang kanyang mga sugat. Maswerte pa raw ito dahil matapos mapinsala lahat ng internal organs ni Xian Tan, ay paunti-unti itong gumagaling. Tinitigan naman ito ni Xian Tan ng masama at pinakiramdaman kung ang elder ba ay miyembro rin ng Xie family. Ngunit winika naman ng elder na huwag raw itong mag-alala sapagkat hindi siya interesado sa mga hinaing ng ating bida sapagkat siya raw ay isang simpleng mamamayan lamang. Agad namang iniabot ng elder ang isang kahon kay Xian Tan at sinabing sa tingin niya raw ay pagmamayari iyon ni Xian Tan, na agad rin itong kinuha ng ating bida upang tingnan ang nilalaman nito. Sa pagbukas ni Xian Tan, tumambad sa kanya ang kanyang Saint Sword na naputol matapos ang matinding labanan mula sa kagubatan. Ikinagulat naman ito ni Xian Tan kaya't dali-dali siyang umupo upang umpisahang mag-cultivate at pakiramdaman ang purple-green sword. Subalit, sa kanyang pagko-cultivate, hindi niya magawang maramdaman ang spirit ng kanyang Saint Sword at hindi niya rin magawang makapag-absorb ng spiritual power, kaya't kanyang naitanong sa kanyang isipan kung isa na ba siyang baldado. Nagsalita naman ang elder mula sa harapan ni Xian Tan at sinabi nito na ano naman raw kung hindi na niya kayang makapag-cultivate, sapagkat maaari naman itong mamuhay ng normal. Maya-maya pa, nagdesisyon ng umalis ang elder upang kausapin ang kanyang ama kung maaaring makahingi ng isang elixir rito para sa mabilis na pagpapagaling ng mga pinsalang natamo ni Xian Tan. Makalipas ang buong araw, sumapit na ang gabi kung saan patuloy pa rin si Xian Tan sa pagkukultivate habang iniisip niya ang pagkasira ng kanyang Saint Sword at ang 10 taon na nasayang ng kanyang paghihirap upang lumakas. Bigla namang pumasok sa silid ni Xian Tan ang batang individual at mabilis na tumungo sa ating bida upang siya ay kausapin. Sa paglapit ng batang individual kay Xian Tan, hinampot siya nito sa balikat sabay puri sa ating bida. Sapagkat matapos raw nitong matamo ang maraming pinsala ay nagawa pa rin itong mabuhay, kaya't naitanong ng batang individual kung paano yun nagawa ni Xian Tan dahil nais niya itong matutunan. Matapos naman purihin ng batang individual si Xian Tan, agad rin itong nagpakilala bilang si Xu Qianyu, sabay tanong kung ano ang pangalan ng ating bida. Subalit tila wala namang gana si Xian Tan dahil sa labis na pagkadismaya sa kanyang sarili. Pilit namang kinausap ni Xu Qianyu si Xian Tan upang magsalita ito, hanggang sa nagsalita na rin ang ating bida at nagpakilala bilang Jian Chen, na ikinalugod naman ni Qianyu dahil sa wakas raw ay nagsalita na rin ang ating bida, sapagkat inakala niyang isa itong Pepe dahil hindi ito nagsasalita.
Maya-maya lang ay may kinuha si Tianyu mula sa kanyang damit at winikang ipinag-utos ng kanyang lolo na ibigay ang isang gamot kay Xian Tan upang mabilis itong makarecover. Nang kanya na itong makuha, iniabot niya kay Xian Tan ang isang 8th grade brightness elixir, na ikinagulat naman ni Xian Tan. Winika ni Tianyu na ang gamot raw na iyon ay tinatawag ng kanyang ama na power pill at sa pamamagitan nito ay mabilis na manunumbalik ang lakas ng isang individual matapos itong kainin. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa napagdesisyonan ni Tianyu na iwan muna si Xian Tan upang makapagpahinga ng husto. Matapos makaalis ni Tianyu, agad rin itong inabsorb ni Xian Tan at mabilis na nag-cultivate para sa mabilis na pag-recover ng kanyang katawan. Subalit matapos ma-absorb ni Xian Tan ang 8th grade brightness elixir, naramdaman niyang gumaling na ang kanyang mga pisikal na sugat. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa ring mahina ang kanyang spiritual power. Bagamat gumaling na ang katawan ni Xian Tan, kanyang naitanong sa kanyang sarili at pilit na inaalam kung bakit hindi pa rin bumabalik ang kanyang espiritual na lakas. Ngunit bago pa man makapag-isip ng solusyon ng ating bida, bigla niyang naramdaman ang isang matinding pagyanig sa kanyang sea of consciousness, dahilan upang makaramdam siya ng kakaibang sakit sa kanyang ulo. Agad namang pinakiramdaman ni Xian Tan ang kanyang sea of consciousness upang tingnan kung ano ang problema, nang kanyang maramdaman ang kakaibang enerhiya rito. Mula roon ay bumungad kay Xian Tan ang spirit ng purple-green sword na kanyang ipinagtaka kung bakit iyon naruroon, sapagkat ito ay nagmula sa kanyang dantian. Ipinakita naman ng purple-green sword spirit ang mga pangyayari matapos muntikan ng mawalan ng buhay si Xian Tan. Pinanatili nito ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at inilagay sa kanyang sea of consciousness, na naging dahilan upang mahirapan siyang makapag-cultivate, sapagkat ang kanyang kaluluwa ay naging isa na sa purple-green sword spirit. Hindi rin nagtagal at unti-unting minulat ni Xian Tan ang kanyang mga mata kasabay ng paglitaw ng iba't ibang kulay ng orb sa kanyang harapan, na kanyang napansin. Matapos niya itong masilayan, hinawakan ng ating bida ang isang kulay pulang orb na nakalutang sa ere, nang biglang nagkaroon ng apoy sa buo niyang braso, na ikinamangha naman ni Xian Tan. Habang bumabalot ang apoy sa kanyang braso, napansin ni Xian Tan ang kulay berdeng orb, kaya't naisipan niyang ito ay galawin. Subalit sa hindi inaasahan, lumikha ito ng malakas na pagsabog na nagdulot ng matinding apoy sa tahanan ng elder, na naging dahilan ng pagkasunog nito. Napansin naman ito ng mga residenteng naroon, kaya't agad silang nagtulungan upang puksain ang apoy sa bahay na kinaroroonan ni Xian Tan. Habang sa kabilang banda naman, hindi makapaniwala si Xian Tan sa mga nangyari at winika niyang kailangan niya raw gumawa ng paraan upang puksain ang apoy, sapagkat maaaring masunog ang buong bahay ng elder. Mabilis namang kumilos si Xian Tan upang tumayo sa kanyang kinalalagyan, ngunit naramdaman niya ang labis na panghihina ng buo niyang katawan, dahilan upang siya ay bumagsak sa lapag. Habang nakahandusay sa sahig, ramdam ni Xian Tan ang matinding panghihina ng kanyang katawan. Sa kabila nito, hindi niya maiwasang mapako ang tingin sa isang lumulutang na asol na orb. Kumikislap ito ng malamig at kalmadong enerhiya. Sa isip-isip ni Xian Tan, ang kulay asul na orb ay maaaring elemento ng tubig, kaya't dali-dali niya itong inabot. Subalit habang pinilit niyang iunat ang kanyang nanginginig na kamay patungo rito, bigla namang pumasok si Tianyu sa silid upang iligtas ang ating bida. Isinigaw ni Shu Tianyu na kailangan na nilang lumabas sa loob ng silid bago ito tuluyang masunog, at mabilis niyang binuhat si Xian Tan. Habang si Xian Tan naman ay hindi mapakali, sapagkat nais niya pa sanang abutin ang kulay asul na orb na elemento ng tubig. Sa paglabas nila Xian Tan sa silid, agad na isinandal ni Tianyu ang ating bida sa isang puno. Ngunit si Xian Tan naman ay tila nawala ng malay, dahilan upang mag-alala si Tianyu sa kalagayan ng ating bida. Agad na ginising ni Tianyu si Xian Tan, subalit tila wala namang kibo ang ating bida. Dahil sa sobrang pag-aalala, winika ni Tianyu habang mangiyak-ngiyak pa na ano naman raw kung hindi na makakayang mag-cultivate ni Xian Tan at dagdag niya pa na maraming babae ang nag-aantay sa kanya sa loob ng kanilang lungsod. Sa kalagitnaan ng pagdadrama ni Tianyu, dumating ang elder o ang kanyang ama mula sa kanyang likuran habang itinatanong kung ano ang problema. Sinampal naman ng kanyang ama si Tianyu dahil sa pinagsasabi nito kay Xian Tan at sinabing dapat raw ay tumulong na ito na apulahin ang apoy sa halip na kung ano-ano ang pinagsasabi kay Xian Tan. Maya-maya lang ay nagising na rin ang ating bida at humingi ng tawad sa elder. Anya, hindi niya nagawang makontrol ang kanyang lakas matapos niyang ma-recover ang kanyang kapangyarihan.
Sumagot naman ang elder na ayos lang raw iyon at walang dapat ipag-alala si Sian Tan, upang may gawin rin ang mga batang naruroon at tumulong sa pag-apula ng apoy. Naitanong naman ng elder kung makakaya raw ba ni Sian Tan makatayo mula sa kanyang kinaroroonan, sapagkat nais siyang kausapin ng kanyang ama. Lumipas ang ilang oras at tumungo na rin si Sian Tan sa ama ng elder. Agad namang yumuko si Sian Tan bilang tanda ng paggalang at humingi ng paumanhin sa paggambala sa kanyang pahinga. Ngunit imbes na magalit, marahang inabot ng elder ang isang maliit na kahon kay Sian Tan at winikang tanggapin ni Sian Tan ang pil upang makatulong at bumilis ang kanyang pag-recover. Nagpasalamat naman si Sian Tan sa ibinigay ng elder sapagkat malaki ang maitutulong nito sa kanyang pagpapagaling. Tumugon naman ang elder na huwag raw iyon intindihin ni Sian Tan, sapagkat ang nais niya lamang ay magkaroon ng kaibigan ang kanyang apo na si Tianyo, dahil halos wala pa itong nagiging kaibigan sa kanilang lungsod. Ako naman tayo matapos kausapin ni Sian Tan ang elder. Tumungo siya sa labas ng lungsod matapos niyang makarecover ng i-absorb ang pil na ibinigay ng elder. Maya-maya pa ay dumating na rin si Tianyo at naitanong nito kung ayos na ba ang ating bida. Sinagot naman ni Sian Tan na ayos na siya at nagpapasalamat ito sa elixir na ibinigay ng lolo ni Tianyo. Sa kanilang usapan, naikwento ni Tianyo na ang kanilang lungsod ay tinatawag na Changfu Village, kung saan ay napapalibutan ng matataas na kabundukan na mahirap akyatan. Dagdag niya pa, ang kanilang lungsod raw ay mayroong 100 mga tahanan at 600 mga mamamayan. Subalit, sa kailaliman raw ng kabundukan ay napakarami ring malalakas na halimaw at iba't ibang magical beast ang naruroon. Naitanong naman ni Sian Tan kung gaano raw ba kalayo ang Saka City mula roon at gaano ito katagal bago mapuntahan. Sinagot naman ni Tianyo na hindi niya pa iyon nalalaman, sapagkat ni isang beses ay hindi niya pa nagawang lumabas ng kanilang lungsod. Ngunit maaari niya naman raw na tanungin ang kanyang ama, sapagkat ito lang ang tanging nakakalabas mula sa lungsod at tumutungo sa kabundukan. Winika naman ni Sian Tan na kung ganoon raw ay isang malakas na individual ang kanyang ama, na sinang-ayunan naman ni Tianyo. Sapagkat ang kanyang ama raw ay ang nagtuturo ng martial arts sa kanilang lungsod at ito rin ang pumapaslang sa mga halimaw na tumutungo roon. Lumipas ang ilang oras at tumungo naman si Sian Tan sa isang tahimik na lugar upang muling mag-cultivate at alamin ang mga bago niyang kakayahan matapos niyang makarecover. Sa pagko-cultivate ni Sian Tan, tila nagkaroon siya ng panibagong kakayahan mula nang maging isa ang kanyang kaluluwa at ang Purple Green Sword Spirit, kung saan ay naging mas malakas ang kanyang pandama na kayang maramdaman ang 10 kilometro ang layo. Kabilang na rin ang paglabas ng mga elemental orbs sa kanyang paningin na lumulutang sa pagitan ng heaven and earth. Agad namang ibinagsak ni Sian Tan ang isang malaking tipak ng bato upang subukan ang bago niyang kapangyarihan. Subalit, bago pa man niya ito ipagpatuloy, ay narinig ni Sian Tan ang isang tinig mula sa kanyang paligid. Napalingon naman ang ating bida upang hanapin ang pinagmulan ng boses, ngunit wala naman siyang nakita. Kaya't inakala niyang dahil sa pagod ay kung ano-ano na lang ang kanyang naririnig. Habang patuloy si Sian Tan sa pagmamasid sa paligid, kanyang naramdaman ang paglabas ng isang enerhiya mula sa kanyang dibdib na tinatawag siyang Master, at sinasabing sa wakas raw ay nakakausap na nila si Sian Tan. Ipinakita naman ng Purple Green and Sword Spirit kung saan ay lumaki na ang mga ito matapos ang huli nilang pagkikita noong matapos ni Sian Tan makapag-breakthrough sa Master Saint Realm. Naitanong naman ni Sian Tan sa dalawang spirit kung sila na raw ba ang Purple and Green Sword, na sinang-ayunan naman ng dalawa. Sa isip-isip ni Sian Tan, hindi niya raw akalain na magiging ganito ang Purple and Green Sword Spirit matapos nilang hindi magkita ng mahabang panahon. Kaya't naitanong ni Sian Tan kung nanambalik na raw ba ang mga lakas nito. Sinagot naman ito ng Green Spirit na nanghihina pa rin sila, ngunit dahil sa Sacred Stone na na-absorb ng kanilang master mula sa treasure shop ay nakakaya nilang makausap ang ating bida. Tumayo naman si Sian Tan sa kanyang kinauupuan habang sinasabi na hindi siya nararapat na ituring na master ng dalawa, na hindi naman sinang-ayunan ng Purple Spirit. Winika ng Purple Spirit na matagal na raw nilang kinikilala si Sian Tan bilang kanilang master, maski noong sa una niyang buhay. Nagsalita naman si Sian Tan at sinabing sila raw ang dahilan kung bakit napunta siya sa mundong iyon, sapagkat noong oras na nakalaban niya raw si Old Mandugo sa una niyang buhay ay inakala niyang mamamatay na siya matapos niyang matamo ang matinding pinsala. Winika naman ng Purple Spirit na dahil raw sa matinding laban nila ni Old Mandugo ay napaslang ang ating bida sa nakaraan niyang buhay at nais nila itong ibalik sa dati niyang mundo.
Subalit hindi nila inaasahan na doon nila maidadala sa mundong iyon si Sian Tan, sapagkat noong mga panahong pumasok sila sa temporal turbulence ay naubos ang spiritual energy ni Green Spirit, dahilan upang mapunta sila sa mundong iyon. Humingi naman ng tawad ang Green Spirit sa ating bida, ngunit hindi naman na iyon pinansin ni Sian Tan, sapagkat hindi niya naman raw iyon kasalanan at mas mabuti na raw na napunta siya doon dahil naranasan niya ang isang magandang buhay. Maya-maya pa ay naitanong ni Sian Tan kung paano siya makakatulong upang maibalik nila ang kanilang lakas. Sinagot naman ito ng Purple Spirit na imposibleng raw na maibalik nila ang kanilang lakas dahil ang Heaven and Earth energy ay napakahina sa mundong iyon. Subalit, kung may maabsorb si Sian Tan na isang bagay tulad ng Sacred Stone, ay makakatulong ito upang manumbalik ang kanilang lakas. Winika naman ni Sian Tan na nasira na ang kanyang Saint Sword matapos ang matinding labanan nila ng mga Elder, kaya't kanyang naitanong kung paano raw ba siya makakapag-cultivate ng Saint Chi. Tumugon naman ang Purple Spirit. Saad niya na maaari pa rin namang makapag-cultivate ang ating bida ng Saint Chi, ngunit hindi niya ito may rekomenda sa ating bida, na ipinagtaka naman ni Sian Tan kung bakit hindi. Sinabi ng Green Spirit na ang Saint Chi ay lubhang napakahina, kaya't maaari nila itong tulungan upang makultivate ang Chaos Chi, na naitanong naman ni Sian Tan kung ano ang ibig sabihin nilang Chaos Chi. Winika ng Purple Spirit na ang Chaos Chi raw ang pinakamalakas sa buong universe, kung saan ang malalakas na cultivator sa labas ng mundo ay ito ang ginagamit upang makapag-cultivate. Sa pamamagitan ng Chi Essence sa katawan ng ating bida, ng Yin at Yang, ay makakaya nilang ma-refine ang energy sa pagitan ng Heaven and Earth hanggang sa maging Chaos Chi. Wika pa ng Purple at Green Spirit na ang dalawang King's Weapon na hawak-hawak ng ating bida ay mayroong napakalakas na enerhiya at maaari nilang i-refine upang maging Chaos Chi at maibigay kay Sian Tan. Napakamot naman ng ulo ang ating bida habang sinasabi na akala niya raw ay walang kwenta ang mga bagay na iyon, kaya't kanya itong ibinigay kay Miss Lan Ying. Matapos ang eksena sa pag-uusap nila Sian Tan kasama ang Purple and Green Sword Spirit, ay ipinakita kung saan si Sian Tan ay kaharap ang isang 5th rank magical beast, Iron Beetle, upang subukan ang bago niyang kakayahan. Sa pagkumpas ni Sian Tan ng kanyang kamay mula sa hangin, ay lumikha ito ng kulay lilang enerhiya na pumulibot sa kanyang paligid. Kasabay nito ang pagkontrol niya sa dahon gamit ang enerhiya at mabilis na inatake ang halimaw. Sa pagtama ng atake ni Sian Tan gamit ang kapirasong dahon, ay nahati ang katawan nito dahilan upang mapaslang ang 5th rank beast at bumagsak sa harapan ng ating bida. Ikinalugod naman ni Sian Tan ang kanyang bagong tinataglay na lakas, habang sa isip-isip niya, mukhang mas nabiyayaan siya ng isang mas malakas na kapangyarihan. Mula naman sa likuran, ay kakarating lang ng Elder na nagligtas ng buhay ni Sian Tan at naitanong nito kung ang ating bida raw ba ang pumaslang sa halimaw, na sinang-ayunan naman ni Sian Tan. Naitanong naman ng Elder kung paano napaslang ni Sian Tan ang halimaw kahit ito ay walang sandata at higit pa na hindi na nito nakakaya pang mag-cultivate. Sinagot naman ito ni Sian Tan. Aniya, na sa pamamagitan ng mga elemental energy sa kanyang paligid sa pagitan ng Heaven and Earth ay nakakaya niyang makontrol ang mga bagay-bagay, na ikinamangha naman ng Elder. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa naitanong ni Sian Tan kung tatanggol pa ang Elder sa labas ng lungsod, na naitanong rin ng Elder kung nais ba nito na tumungo rin roon. Winika naman ni Sian Tan na may mga bagay pa siya na dapat tapusin sa labas ng lungsod at ayusin, na sinagot naman ng Elder na kausapin ni Sian Tan ang kanyang ama. At kung papayag ito na lumisan si Sian Tan, ay agad niya itong ipapadala sa labas ng lungsod. Maya-maya lang ay tumungo na rin si Sian Tan kasama si Tianyo sa silid kung saan ay naroon ang Elder at ang lolo ni Tianyo. Winika naman ng lolo ni Tianyo na nais niyang samahan siya ni Sian Tan upang tumungo sa mga pananim. Subalit hindi naman ito sinang-ayunan ni Tianyo sapagkat hindi pa raw masyadong nakakarecover ang ating bida dahil maaari naman raw silang kumuha ng ibang individual upang tulungan ang kanyang lolo sa pagsasaka. Samantala, hindi naman tumanggi si Sian Tan sa nais ng lolo ni Tianyo at agad itong pumayag upang samahan ito na tumungo sa mga pananim. Sa pagsang-ayon ni Sian Tan sa nais ng lolo ni Tianyo ay agad rin silang tumungo roon at habang sila ay naglalakad dala-dala ni Sian Tan ang isang gamit sa pagsasaka, ay naitanong ng lolo ni Tianyo kay Sian Tan kung sa tingin raw ba ng ating bida ay matutukoy ang katayuan ng isang individual sa pamamagitan lamang ng pagdadala ng isang gamit tulad ng kanyang hawak-hawak. Winika naman ni Sian Tan na hindi naman raw ganoon ang kanyang pananaw sapagkat para sa kanya ito raw ay isang bagong karanasan sa kanyang buhay.
Sinabi naman ng lolo ni Tianyo na mabuti naman raw kung ganoon sapagkat huwag raw nito kalimutan na ang puso ang pinakaimportante sa lahat ng bagay, at ang pagiging maunawain ay ang susi upang maabot ang pinakarurok ng tagumpay. Bika pa ng lolo ni Tianyo na ang lahat raw ng mga master na naabot na ang lakas ng Saint King sa buong Tianyuan continent ay piniling mamuhay ng mag-isa't madalang, at kung minsan ay namumuhay pa ito sa labas ng mundo. Kaya't naitanong ng lolo ni Tianyo kung bakit ganoon ang mga ninanais ng mga naabot na ang antas ng Saint King. Sinagot naman ito ni Xian Tan na marahil raw nalampasan na nila ang makamundong bagay at umiwas sa tukso ng kayamanan at kapangyarihan, habang sa isip-isip naman ni Xian Tan na sa pananalita ng lolo ni Tianyo ay maaaring ang lakas nito ay nasa antas na ng Saint King. Hindi naman ito sinang-ayunan ng lolo ni Tianyo dahil hindi naman raw matatalo ng isang individual ang kanilang mga kagustuhan sa buhay. Saad niya na ang tanging bagay na makapagpapasunod rito ay ang mga patakaran na itinakda ng pinakamalakas. Naitanong naman ng ating bida kung sinong individual raw ang makakayang gawin iyon, na sinagot naman ng lolo ni Tianyo na hindi ito isang individual kundi ang Heaven and Earth ang nagtatakda ng patakaran para sa mga Saint King. Sapagkat kapag ang isang individual raw ay naabot na ang antas ng lakas ng Saint King ay mabubuo ang patakaran sa pagitan ng individual at ng Heaven and Earth na tinatawag na limang kahinaan sa pagitan ng kalangitan at ng tao. Winika ng lolo ni Tianyo na ang limang kahinaan ng Heaven and Human ay maipapakita sa pamamagitan ng pamumuti at panunuyo ng buhok, pamamayat ng katawan tulad ng kahoy, pag-evaporate ng dugo mula sa katawan, pagkasira ng mga internal organs at ang huli ay ang pagkamatay ng kaluluwa at pagkawala. Dagdag niya pa na ang limang kahinaan ay ang patakaran ng mga Saint King upang maiwasan ang paggawa ng masasamang gawain gamit ang kanilang lakas. Kaya't pinayuhan ng lolo ni Tianyo si Xian Tan na maging totoo ito sa kanyang sarili at huwag maging pabaya sa kanyang layunin. Nagpasalamat naman si Xian Tan sa mga sinabi nito at winikang tatandaan niya raw ang kanyang mga payo. Lumipas naman ang oras at sumapit na ang gabi, ipinakita ang headmaster ng Moyun family na tumungo sa tahanan ng Lan family kung saan ay sinabi nito na hahayaan niya raw mamuhay ng mapayapa ang buong Lan family kapalit ni Miss Lan Ying, dahil kung hindi raw ay huwag siyang sisisihin sa pagiging marahas sa buong Lan pamilya. Samantala, sa kabilang banda naman mula sa loob ng silid, winika ng lolo ni Miss Lan Ying na magmadali na itong umalis at dalhin ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Xian Tan patungo sa sekretong lagusan upang makatakas. Subalit hindi naman pumayag si Miss Lan Ying sa utos ng kanyang lolo. Winika ni Miss Lan Ying na hindi niya raw magagawang iwan ang Lan family sa gitna ng panganib, na ikinagalit naman ng lolo ni Miss Lan Ying sapagkat hindi raw maaaring makita ng headmaster ng Moyun family ang dalawang king's weapon na naroon sa kanyang pag-aari, kaya't magmadali na raw itong kumilos at tumakas. Maya-maya lang ay isinigaw ng headmaster ng Moyun family mula sa labas dahil sa pagmamatigas ng lolo ni Miss Lan Ying ay huwag raw siyang sisihin sa pagiging marahas sa kanyang gagawin. Mula naman sa itaas ay gumawa ng isang pag-atake ang headmaster ng Moyun family kung saan ay lumikha ito ng isang palm strike patungo sa tahanan ng Lan family. Sa pag-atake ng headmaster,